balita ngayong tanghali. 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela umarangkada na ngayong araw. Ilang bumiyaheng jeepney driver hinaharas umano ng mga nagtitigil pasada ayon sa MMDA. Shearline at Amihan patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Mga pamilyang apektado ng kalamidad umabot na sa mahigit 81,000 ayon sa NDRRMC. Northern Samar nagdeklara na ng state of calamity dahil sa matinding pagbaha. Halos 400 residente inilikas. Miss Universe Philippines nagpaliwanag kaugnay sa isang viral video kung saan nag-exit sa isang TV guesting sa Mexico City, si Miss Philippines Michelle D. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 22, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali, tumaas ang presyo ng ilang grocery items na mabibili ngayong holiday season. Naglabas naman ng gabay ang Department of Trade and Industry para sa mga consumer. Ang detalye sa ulat ni Ray Pelayo. Mabili ngayong holiday season ang mga produktong gaya ng sandwich spread, pasta, tomato sauce, spaghetti sauce, ham, fruit cocktail, cheese, queso de bola, mayonnaise at all-purpose cream. Kaya naman naglabas ng price list guide ang Department of Trade and Industry para sa mga consumer. Sa 240 na kasama sa listahan, mahigit sa 150 ang nagtaas ng presyo. May 34 na gumalaw ang presyo at may 21 na bumaba naman. Pinakamalaking itinaas ang presyo ay ang queso de bola na halos 50 piso ang increase. They will see which ones are priced low and which ones are priced high. So we leave it up to the consumer to decide based on the consumer's spending propensity or spending capability. Paglilinaw ng DTI, iba ang suggested retail price kumpara sa inilabas nilang price guide. So hindi ito kamukha mo sa SRP, where DTI takes action against the retailer. Ang binibigyan natin ng notice, yung manufacturer. So it's the manufacturer that will take action against the retailers. Kasi manufacturers na nag-specify nito. Ayon naman sa grupo ng mga supermarket, makabubuti sa kanila ang bagong estratehiya ng DTI sa pagbibigay ng gabay sa mga consumer. If it's just a pseudo SRP and not the usual SRP na whole year round pinapatupad ng DTI, I think this is better. Why? Kasi yun na nga, free enterprise dapat. Payo ng DTI sa mga consumer, hanapin ang mga sale na produkto pero tiyakin lang na hindi ito expired. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makakabiyahe pa rin naman ang mga tradisyonal na jeep pagkatapos ng deadline sa franchise consolidation sa December 31. Ang deadline sa consolidation ang nais ibasura ng mga transport group kaya sila nagdaraos ng tigil pasada. Narito ang report ni JP Nunez. Habang nalalapit ang deadline ng franchise consolidation sa December 31 ngayong taon, may agam-agam ang mga transport group na mape-phase out na ang mga traditional na jeep pagpasok ng unang araw ng 2024 dahil mawawalan na ng bisa ang prangkisa ng mga hindi sasali o bubuo ng kooperatiba o korporasyon. Ang franchise consolidation ang unang hakbang ng PUV Modernization Program o PUVMP na naglalayong pag-isahin ang mga operator na may individual na prangkisa ng mga tradisyonal na jeep sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kooperatiba o korporasyon. Nilinaw ng LTFRB ang umano'y maling pagkaintindi ng mga transport group dahil pagkatapos ng deadline sa December
31 ay makakabiyahe pa rin naman ang mga tradisyonal na jeep at hindi ito agad papalitan ng mga modernong jeepney dahil maaari itong magdulot ng transport crisis. Sa ngayon, pinagpapasa ng LTFRB ang mga operators ng traditional na jeep ng kanilang petition for consolidation bago pa ang deadline sa December 31. Ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialago, mas pinadali na ito dahil nasa 2 page lang ang kanilang kailangang ipasa bilang pagpapakita na nais talaga nilang makiisa sa modernisasyon na isinusulong ng gobyerno. Ang petition for consolidation ang magbibigay karapatan sa LTFRB at sa Land Transportation Office upang suriin ang kanilang mga traditional na unit kung roadworthy pa ito at maaari pang makabiyahe sa susunod na taon kahit hindi papalitan ng modernong unit. Petition lang po, the intention to cooperate to the PUVMP, the LTFRB will still allow you to fly and operate on January 1, 2024 onwards. Then the rest po will follow. Dagdag pa ni LTFRB spokesperson Celine Pialago, pagkatapos ng deadline ay maaari anyang idagdag ang mga unit ng tradisyonal na jeep sa mga ruta na mayroon ng kooperatiba para lang makumpleto ang sapat na bilang ng pampublikong transportasyon sa isang ruta. Gayunman, ang mga operator na hindi magko-consolidate ay maghihintay na lang kung magbababa ng bagong guidelines ang Department of Transportation para patuloy silang makabiyahe o kung ipapasok na lamang sila sa social support program ng TESDA para magkaroon ng ibang hanap buhay. Yung pag-scrap ng consolidation process, that's non-negotiable. The word scrap, that's non-negotiable. But as per our Chairman Guadis, pwede pong isimplify yung proseso ng consolidation process at yun po yung approved as per our LTFRB Chairman Guadis. Samantala, kung mayroong kumukontra sa consolidation ng franchise, para naman sa grupong Pasang Mazda, mas mainam ang ganitong sistema upang maiwasan na ang agawan ng mga pasahero ng mga individual na unit ng jeep. Ang mga ugali ng driver dyan sa kanto ng abinida at ng tayuman na agawan dito, bastusan, talagang kulangan, away. So, yan o kasi iniiwas natin kasi individual operator. Naturalmente, individual driver kailangang mag-boundary. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umarangkada na ngayong Miyerkules ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Imbes na bumiyahe, nagmarcha patungong Mendiola sa Maynila ang mga operator at driver ng mga traditional na jeep na tumututol sa ibinabang deadline ng gobyerno para sa franchise consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program. Mula sa Mendiola, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, ano nang latest dyan sa isinasagawang tigil pasada ng Manibela? Ella, hindi matatapos ang transport strike, lalo na itong grupong Piston na kanina ay nagmarcha dito at ngayon naman ay inaabangan natin ang grupong Manibela papunta rito sa Mendiola. At ayon sa Piston, hindi daw matatapos ngayong araw ang kanilang transport strike doon sa itinakda nilang 3 araw. At sa pakikipag-usap nila kahapon sa LTFRB, nila ay mga dati na rin na inilatag sa kanila itong kanilang napag-usapan kahapon. Nagpartya ang grupong Piston mula Welcome Rotonda patungong Mendiola ngayong umaga sa huling araw ng kanilang itinakdang 3 araw na transport strike. May ilang miyembro din ng Pasang Mazda na voluntaryong sumama sa kilos protesta. Maging ang grupo ng Manibela ay nagsimula naman ng transport strike ngayong araw ay nagkaraban din mula sa UP Avenue papunta dito sa Mendiola. Panawagan ng grupong Piston sa pamahalaan na tuluyang ibasura ang consolidation at tanggalin ang December 31 deadline nito. Ang consolidation ay nangangahulugan daw ng voluntaryong pagsuko ng mga prangkisa ng mga operator. Dahil dito, mawawala na sa kanila ang kanilang karapatan sa kanilang prangkisa. Handa daw sila na makipag-usap muli sa DOTR pero sana naman ay mayroong patutunguhan ang kanilang pag-uusap. Nilinaw ng Piston na hindi sila tutol sa modernization
ang tinututunan lamang umano nila ang maling paraan ng implementasyon nito. Hindi rin malayo na aabot daw sa korte kanilang laban kung hindi pakikinggan ng kanilang panawagan. Lalo na ang pagbibigay sa mga super ng prangkisa ay batas, pero ang modernization ay isa lamang executive order. Malinaw naman po, ang batas ng ating prangkisa ay galing sa batas. Yung pong PA galing sa executive order. Hindi naman pwede yung isang executive order ay mandato niya yung Republic Act. Nakahanda raw ang piston na maglunsad ng serye ng mga pagkilos sa mga susunod na buwan o bago matapos ang taon. Kapag nawala ang mga traditional jeep sa kalsada, ang mamamayan din daw ang maapekto nito dahil tataas ang pasahe dahil sa mga modern jeep. At panawagan nga ng grupo ng Manibela ay makialam na ang Pangulong Marcos dito sa usapin ng transportasyon at modernization. Ngayon ay inaasabayan na natin anumang oras darating dito ang grupong Manibela. Hindi lang sila nagpang-abot nitong grupong Piston dahil maagang nagpunta dito sa Menjola para magmarcha itong Piston kanina. Ella? Ryan, kumusta naman ang daloy ng trapiko dyan at saka meron bang mga commuters na stranded? Kanina, Ella, sa pag-ikot natin, na bago tayo nagtungo dito kanina dito sa may Commonwealth, tinignan natin yung mga sitwasyon ng mga kababayan natin na baka mayroong mga stranded. Pero normal pa naman kanina ang mga daloy ng mga sasakyan at maging yung mga nagpo-commute ay normal lang daw yung ganun na sitwasyon kanina at meron pa naman silang nasasakyan. Kasi yung ibang mga miyembro kanina nitong mga grupo na ito, pumapasada muna sila sa umaga bago sila sumama dito sa transport strike. Kaya kailangan daw nila ng kumita muna para pagkain sa kanilang pamilya sa maghapon. Dito naman, sa ngayon, hindi naman nagkakaroon ng traffic build-up dito sa bahagi na ito ng Menjola dahil merong lane na particular lamang doon dadaan itong mga nagpo-protesta. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Patuloy pa rin ang ginagawang monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority sa transport strike upang agad na makapag-deploy ng mga libreng sakay. Samantala, mayroon namang natanggap na ulat ang MMDA na mayroon umanong mga nanghaharas na tsuper sa mga driver ng jeep na bumabiyahe ngayong araw. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, saang area itong report ng MMDA na may mga nanghaharas sa mga pumapasadang driver? Aga, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nakuha nila itong report ng umano'y nangaharas sa area ng Caloocan City. Kung ang nasa video ang pagbabatayan, iginigiit ng ilang mga driver na hindi dapat pumasok sa kanilang ruta ang ibang mga jeep dahil bumabiyahe na sila ngayong araw. Iginigiit naman ng driver na hinaharas na umano o hinaharas na mayroon umano silang special permit kaya hindi sila dapat sitahin ng kapwa nila mga driver kahit bumabiyahe sila sa ibang ruta. Matatanda ang mayroong inisyong special permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ibang mga jeep para makabiyahe sa ibang ruta. Layo nito na hindi kapusin ng pampublikong transportasyon dahil sa tigil pass o tigil pasada na isinasagawa ng transport group. Ayon sa MMDA, coordinated na sa Philippine National Police ang insidente ng pangaharas para maimbestigahan. Ngayong araw, patuloy pa rin naman ang monitoring ng MMDA sa kanilang command center sa transport strike na ngayon ay sanib puwersa ng isinasagawa ng Piston at ng Manibela. Ayon sa ulat ng MMDA, mayroon ng 71 vehicles ang na-deploy kanina sa mga lugar na nahihirapang makasakay ang mga pasahero. Napagserbisyuhan nito ang nasa higit 1,000 mga commuter para sa libreng sakay. Nauna na rin sinabi ng LTFRB na nakahanda silang tumugon na magbigay ng libreng sakay sa sitwasyon na mayroong isinasagawang tigil pasada ang mga transport group. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga.
JP, dun sa mga tsuper na nakakaranas ng pangaharas, ano ba yung maaari nilang gawin bukod doon sa i-report sa pulis at ano ba yung pananagutan dito nung mga nanghaharas naman, JP? Yes, aga nabanggit ng LTFRB dyan nung nakaraan, nung unang araw ng transport strike, na itong mga nangaharas na ito, kung yung mga tsuper ay makakaranas sila ng pangaharas dun din sa kapwa nila mga driver, nahihikayatin sila na sumama sa transport strike, haharangin sila o babatuhin o iba pang gagawin sa kanila, pwede nila itong isumbong sa LTFRB kapag nakuha nila yung mga plate number at ire-report sa LTFRB. At sabi ng LTFRB, pwede silang mag-issue ng mga show cause order para masuspinde o ma-revoke yung mga prangkisa nitong mga operator ng mga driver na ito na maire-report na nangaharas o may ginagawa pang ibang bagay sa kapwa nila driver ngayong ngang isinasagawa itong transport strike. Aga? Yeah. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Walang inaasahang namumuong sama ng panahon o low pressure area ang Pag-asa hanggang sa long weekend. Subalit ayon sa weather specialist na si Obet Madrina, patuloy pa ring makararanas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa northeast monsoon o hanging amihan. Gayun din ang shear line o ang banggaan ng malamig na hangin, dala ng amihan at mainit na hangin na dala naman ng easterlies o karagatang Pasipiko. Dahil sa shear line, magiging maulap pa rin ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Zamboanga Peninsula. Habang ang amihan ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Bahagya hanggang maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang mahinang pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers and thunderstorms. Sa mga susunod na araw ay inaasahan ang paghihina ng amihan kaya posibleng mabawasan na ang mga pag-ulan. Nakataas ang gale warning sa ilang baybayin ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, aabot sa 3.4 hanggang 4.5 meters ang laki ng mga alon kaya delikado ang mamamalakaya lalo na ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Kaya naman pinaiiwasan muna ang pumalaot sa mga baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, Aurora, Northern Luzon kasama ang Pulilio Islands, Calaguas Islands, Rapu-Rapu Albay, Eastern Coast ng Sorsogon at Northern at Eastern Coast ng Catanduanes. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Northern Samar bunsod ng matinding pagbaha dahil sa mga pag-ulan na dulot ng shear line. Ayon kay Northern Samar Governor Edwin Ongchuan, inirekomenda na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang deklarasyon ng state of calamity dahil sa matinding pinsala na idinulot ng mga pagbaha. Sa ngayon ay suspendido pa rin ang klase sa mga paaralan sa buong probinsya. Gayun din ang pasok sa trabaho ng mga manggagawa maliban na lamang ang mga frontliners na nasa disaster response, health, public safety, banking, financial at food supply institutions. Samantala, halos 400 residente sa Northern Samar ang maingat na nailikas ng Philippine Coast Guard kahapon. Binubuo ito ng nasa 80 pamilya mula sa 5 magkakatabing barangay sa Katarman, Northern Samar. Liban sa Katarman, puspusan din ang evacuation at rescue operations ng PCG sa mga bayan ng Biri, Palapag at San Jose. Umabot na sa 19 na barangay sa bayan ng Sigma Capiz ang lubog sa baha ang mga palayan dulot ng mga pag-ulan. Batay sa report ng Sigma Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office as of 6 a.m. ngayong araw, ilang kalsada rin ang hindi madaanan dahil sa baha na umaabot ng 1 hanggang 2 metro ang taas. Mahigit 2,000
at 100 ang naitalang apektadong pamilya, kung saan 53 families ang inilikas mula sa 19 na barangay at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Ayon sa MDRRMO, nakapamahagi na rin ang pamahalaan ng relief goods at hygiene kits. Sa ngayon, sinuspindi na ang klase sa lahat ng level. Gayon din ang pasok sa trabaho ng mga nasa pribado at pampublikong opisina. Naka-activate na rin ang kanilang Emergency Operation Center at naka-preposition ang mga rescue vehicle at rescue equipment. Gayon din ang kanilang responders at MDRRMO staff. Inatasan na rin ang lahat ng barangay captain na i-monitor ang kanilang nasasakupang lugar. Sumampa na sa mahigit 81,000 mga pamilya ang naapektuhan ng mga pag-ulang dulot ng shear line sa ilang mga lugar sa Luzon at Visayas. Sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot sa nasa kabuang 81,050 families ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha sa ilang mga lugar o katumbas ng mahigit sa 300,000 individuals. Dinala sa mga evacuation center ang mga kababayan natin na apektado ng kalamidad. Bukod dito, nasa 150 mga lugar na rin ang binaha dahil sa malalakas na pag-ulan. Sa ngayon ay patuloy pang nangangalap ng impormasyon ang NDRRMC hinggil sa kung may casualty at sa pinsalang iniwan ng kalamidad sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis sa mga establisimento na naapektuhan ng lindol sa Region 11 at 12. Ito'y matapos ang nangyaring nakawan sa isang vape shop sa Region 12. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ayaw na nila maulit ang nangyaring looting kaya't mahigpit na nagbabantay ang mga pulis sa lugar. Sinabi pa nito na nakabilang sa mga binabantayan ay ang mga establisimento na mayroong mga nasirang pinto at bintana upang hindi manakawan. Kaugnay nito, kinumpirma din ni Colonel Fajardo na walang istasyon ng pulisya na naapektuhan ng lindol. Roundup Balita. Kinumpirma ngayon ng Department of Foreign Affairs na may ilang Filipino seafarers mula sa Galaxy Leader cargo ship ang hawak ngayon ng armadong grupo ng Houthi rebels. Sa isang panayam, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na mayroong 17 mga Pinoy ang hostage ngayon ng Houthi armed group sa may karagatang sakop ng Red Sea. Nauna nang lumabas sa isang international report na mayroong 25 crew members ng Galaxy Leader cargo ship ang dinukot ng Houthi rebels, kabilang na ang ilan pang nationalities gaya ng Bulgarian, Ukrainian, Romanian at Mexican. Ipamamahagi na ng Department of Agriculture ang nasa 12.7 billion pesos na sobrang taripang nakolekta mula sa importasyon ng bigas noong 2022. Sinabi ni Secretary Francisco Laurel Jr. sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food nitong Lunes na tatanggap ng 5,000 piso ang bawat magsasaka. Ayon sa Rice Tarification Law, ang unang 10 billion pesos na taripa na makukolekta sa importasyon ng bigas ay ilalaan para sa Rice Enhancement Competitive Fund. Ang sosobra pa dito ay maaring ipamahagi na sa mga magsasaka bilang financial assistance. Umabot sa 3.8 million metric tons ng bigas ang inangkat ng Pilipinas noong nakaraang taon. Hihilingin na ng Department of Justice sa pamahalaan ng Timor-Leste ang gagawing pag-turnover sa Pilipinas kay dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. Kaugnay pa rin ito ng kasong murder na kinakaharap ng napatalsik na mambabatas dahil sa umano'y pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at iba pa noong March 4. Bukas ay inaasahang lalagdaan ni Justice Secretary Boying Remulla ang isang liham para hilingin sa Timor-Leste ang pag-turnover kay Teves.
Nito lamang November 8 hanggang November 10, dumalaw sa Pilipinas ang presidente at ilan pang matataas na opisyal ng Timor-Leste at kabilang ang issue ni Teves sa kanilang mga napag-usapan. Inirefer na ng House of Representatives sa Committee on Justice ang House Bill 1477 na nag-uudyok sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court. Ayon sa isa sa mga author nito na si House Human Rights Panel Chair Bienvenido Benny M. Abante Jr., ang naturang hakbang ay pagtalima sa nakasaad sa konstitusyon na dapat pahalagahan ng Estado ang dignidad ng bawat individual at matiyak ang pagrespeto sa karapatang pantao. Sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kailangang mapag-aralang mabuti ang resolusyong ito, lalo na at hindi na tayo kasapi ng Rome Statute. Una na ring ipinahayag ng kalihim na sinusuri nilang mabuti ang panawagan ng Makabayan Black na payagan ang International Tribunal na makapasok sa bansa upang ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Wala pa umano sa plano ni dating Senator Laila De Lima na muling bumalik sa politika matapos bigyan ng pansamantalang kalayaan. Pero tuloy umano ang advokasya nito lalo na pagdating sa pagtatanggol sa karapatang pantao. Narito ang report ni Dante Amento. Babalik muna sa private practice bilang abogado at makapagturo sa law school. Ito ang mga nakitang prioridad ni dating Senador Laila De Lima matapos makamit ang pansamantalang kalayaan. Para kay De Lima, wala pa siyang plano na muling pasukin ang mundo ng politika. Sa politika, hindi ko pa yan mahirap kasing magsabi na ngayon o mag-isip na sige na nga, balik ako sa politics. Kasi alam mo, hindi ganun kadali yun. Paliwanag nito, hindi madali, lalo na kulang anya siya sa resources. Mahirap, I have to be honest about it. Mahirap. Now, nowadays, you cannot just bank on your own credentials to be elected. Yung track record, hindi rin sapat na track record lang. You have to deal with the realities of Philippine politics. So, hindi ko alam, since gumabangon pa lang ako uli, rinirebuild ko nga yung buhay ko na sinira nila o sinubukan nilang sirain. Pero sa kabila nito, hindi anya siya titigil sa kanyang advokasya na pagsusulong ng human rights at hindi tatahimik kapag may mali siyang nakikita kahit pa sa kasalukuyang administrasyon. Tutulong si De Lima lalo na sa pagkamit ng hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Sa human rights, siyempre palaging mainit ang usapin nung mga nangyari nung past regime, yung war on drugs na tinarget lang yung mga poor, the helpless, the powerless. So maraming mga dumaras na dugo doon. Hihintay na lang din ng dating mambabatas ang formal na tawag mula sa International Criminal Court o ICC para sa investigasyon kontra war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihiling ngayon ni dating Senador Laila De Lima sa korte sa Muntinlupa City na tiyakin ang seguridad ng mga inmate na tumestigo laban sa kanya. Sa isang mosyon, sinabi ni De Lima na nanganganib ang seguridad ng mga inmate batay sa natanggap niyang kopya ng sulat ng mga ito para kay Muntinlupa RTC Branch 206 Presiding Judge Hener Hito. Kasama sa naturang mga inmates sina Herman Agoho, Tomas Doninia, Jaime Pacho, Wutuan Yuan alias Peter Ko, Engelberto Durano, Jerry Pepino at Hans Anton Tan. Kasalukuyang nakapiit ang mga ito sa Sablayan Prison and Penal Farm at umihiling na mailipat ng kulungan dahil sa panganib sa kanilang buhay at sa kanilang mga kaanak na bumibisita sa kanila doon. Nais naman ni De Lima na ipakumpirma sa harapan ng korte ang sinabi ng mga ito sa sulat na binantaan lamang ang kanilang buhay kaya sila napilitang tumestigo laban sa dating senadora.
Kinuwestiyon ni dating Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre III ang kampo ni dating Senador Leila de Lima kung bakit hindi umano inihayag ang naging relasyon nito sa huwes na pumayag na makapaglagak ng piyansa si de Lima. Samantala, sinabi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may natanggap siyang impormasyon na aaprubahan ng Kamara ang House Resolution hinggil sa planong pakikipagtulungan ng Pilipinas sa gagawing investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano raw yung relasyon ni de Lima sa huwes na pumayag sa kanyang bail? Magandang tanghali aga, sinabi ni dating Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre III na paborito umanong estudyante ni dating Senador Leila de Lima sa San Beda College si Judge Energito ng Muntinlupa RTC Branch 206. Si Gito ang nagdesisyon na payagang makapagpiyansa sa de Lima dahil mahina umano ang ebidensya. Dagdag pa ni Aguirre, kung hindi dinisclose o inihayag ng huwes, dapat ang kampo mismo ni de Lima ang nagsabi nito. Paliwanag ng dating kalihim ng DOJ, maghahain ng motion for o paniwala ng dating kalihim na maghahain ng motion for reconsideration ang prosekusyon. Si dating presidential spokesperson, Secretary Harry Roque naman, sinabi na kaklase ng huwes sa San Beda. San Beda ang nagkumpirma sa kanya na estudyante nga ni de Lima si Judge Gito. May karapatan anya ang prosekusyon o DOJ na malaman ang impormasyon ito dahil maaaring may epekto sa kaso. Dagdag pa ni Roque, karapatan ng huwes na mag-inhibit o bitiwan ang kaso. Kinukunan natin aga ng reaksyon dito ang kampo ni de Lima sa pamamagitan ng kanyang legal team, subalit wala pa silang sagot sa ngayon. Samantala, inihayag din ni Roque na batay sa natanggap niyang impormasyon na akbahan ng Kamara ang resolusyon na inihain na layong hilingin sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Naniniwala si Roque ang layon lang talaga nito ay usigin ang mag-amang Duterte. May basbasan niya ito ng House Speaker Martin Romualdez dahil nasaktan ito sa isyu ng tambaluslos na sinasabi kamakailan ni President o Vice President Sara Duterte. Ang ipinagtaka pa ni Roque, bakit sila nagbago ang tono ng pananalita ni DOJ Secretary Crispin Remulla na pag-aaralan ang resolusyon. Ito ay sa kabila ng una ng sinabi paulit-ulit ng Pangulo na hindi na makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inilipat na sa iba't ibang programa ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang hiling na 300 million pesos na confidential funds para sa susunod na taon. Sa budget deliberation sa plenaryo sa Senado, sinabi ni Senator Grace Poe na siyang dumipensa sa budget ng ahensya sa ilalim ng bersyon ng Senate Committee on Finance na ibalik nila ang nasa 218 million pesos at inilagak na lang bilang regular line item sa budget ng DICT. Ito'y para makatugon pa rin ang ahensya sa mga pangangailangan nito pagdating sa cybersecurity at para mabantayan din ng Commission on Audit ang magiging paggastos sa mga ito. Kabilang sa pinaglipatan ng pondo ang National Computer Emergency Response Team na magmo-monitor sa mga sistema ng mga ahensya ng gobyerno, pag-renew ng software para sa National Security Operations Center, advanced antivirus system at software para sa pag-test sa vulnerability o kahinaan ng mga government website. Ipauubaya na ni Vice President Sara Duterte sa kanyang legal team ang pagtugon sa inihaing petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ipawalang bisa ang kautusan hinggil sa nangyaring disbursement ng confidential funds sa tanggapan ng pangalawang Pangulo noong nakaraang taon. Nauna nang naghain ng petisyon sa Supreme Court ang grupo nila dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, ang mga abogado na sila Attorney Howard at JP Calleja, kung saan nais nitong ipadeklara na walang bisa ang ginawang disbursement ng confidential funds para sa OPP.
Bukod pa rito, hinihiling rin ng mga ito sa Korte Suprema na atasan sina Vice President Sara Duterte, Senate of the Philippines, House of Representatives at ang state auditors na magsumite ng report hinggil sa liquidation ng kontrobersyal na confidential funds. Suportado ng isang mambabatas ang planong pagtakbo sa Senado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng mga Duterte na nakasuporta siya sa dating Pangulo sakaling kumandidato ito sa pagkasenador sa 2025. Para kay Senator Bato, marami pa anyang mayaalok si dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino bilang mambabatas. Nagsilbing pinuno ng pambansang pulisya si De La Rosa sa panahon ni dating Pangulong Duterte na nanguna sa tinaguriang Bloody Drug War. Kahapon, sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na buo ang kanyang sakaling muling kumandidato sa susunod na eleksyon si dating Pangulong Duterte. Matatandaan sinabi sa isang panayam ng dating punong ehekutibo na mapipilitan umano'y siyang tumakbo sa pagkasenador o pagka-vice-presidente sa oras na patalsikin sa pwesto ang kanyang anak na si VP Sara. Hindi pa rin mababago ang kasong isinampa ng Philippine National Police sa mga suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nananatili itong kidnapping at serious illegal detention. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Umaasa pa rin ang Philippine National Police na matatagpo ang buhay ang beauty queen na si Catherine Camilon. Ito ay sa kabila ng kumpirmasyon na ito ang babaeng duguan na nakita ng mga witness na inilipat sa pulang CRV mula sa Nissan Juke. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, mananatiling kidnapping at serious illegal detention lamang ang mga kasong kakaharapin sa ngayon ng mga suspect. Sa ngayon, sir, yung sinampa nating kaso, sir, is kidnapping and serious illegal detention kasi we are the PNP unit investigating this case is still treating this case as missing person. So, ganun pa rin, sir, wala pa rin po tayong babaguhin dun sa nauna nating ikinaso laban sa mga suspect kung sa mga darating na araw po ay may mga iba pa po tayong ebidensya na makukuha. Gaya ng sinabi ko po dati na this will not prevent us from amending po yung complaint na nauna na po nating ni-refer sa Batangas Prosecutor's Office. Samantala, kasunod ng positibong resulta ng DNA test sa mga hair strands na nakuha sa pulang CRV na ikinumpara sa DNA sample sa pamilya ni Catherine, hindi rin isinasantabi ng PNP na makakukuha sila ng forensic evidence na magdidiin sa pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro. Bagamat hindi aniya nila ito maaaring pwersahin na magbigay ng DNA sample. Hindi natin siya po pwedeng mapwersa po na kumuha po ng DNA sample po sa kanya. Kaya nag-iingat din po tayo sa pagbibigay po ng further detail. Yun din po yung pakiusap po ng forensic group dahil lang they want to at least give you the progress of report without compromising po yung ongoing test sinasagawa po nila doon pa po sa ibang mga specimens po na na-recover po. Nananatiling nasa restrictive custody ng Police Regional Office 4A si De Castro na sinasabing kakatagpuin ni Camilon ng araw na ito ay mawala noong October 12. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan pa ng Philippine National Office kung papayagan ang mga kumpanya ng bus na maglagay ng sarili nilang bus marshal. Ito'y kasunod ng nangyaring pamamaril sa loob ng bus ng Victory Liner sa bahagi ng Nueva Ecija noong November 15. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano ang detalye nitong planong paglalagay ng marshal ng mga bus company?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Pinag-aaralan nga ng Philippine National Police ang posibilidad na payagan ang mga kumpanya ng bus na maglagay ng sarili nilang mga bus marshal sa kanilang mga unit. Ito'y kasunod nga ng nangyaring pamamaril sa dalawang individual noong November 15 habang sakay ng Victory Liner bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Una rito, ipinag-utos na rin ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa mga kumpanya ng bus na magdoble higpit sa kanilang seguridad upang hindi malusutan ng mga masasamang loob at maging crime scene ang kanilang mga bus. Ipinag-utos din ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na pag-aralan ang pagbabalik ng pulis na mga bus marshal upang tiyakin ang seguridad ng mga pasahero habang bumabiyahe. Para naman sa mga provincial bus operator, susunod sila anuman ang mapagkasunduan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, puspusan na rin ang ginagawang pakikipag-ugnayan naman ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSA sa mga kumpanya ng bus para paigtingin ang kanilang seguridad. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagpaalala ang Cordillera Region Law Enforcement Coordinating Committee sa publiko hinggil sa dumaraming nabibiktima ng investment at online scam sa rehiyon. At para sa detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Grace Flores live. Grace, ano ba yung paalala ng Anti-Cybercrime Unit para maiwasang maloko ng mga scammer? Yes, Aga, magandang tanghali. Paalalangan ni Regional Anti-Cybercrime Unit Chief Police Colonel Maria Teresa Pucay sa lahat na maging mapanuri at iwasan ang magbigay ng anumang impormasyon na magiging daan upang makapanloko ang sindikato ng ganitong modus gaya ng investment at online scam. Nakapagtala ng 148 na kaso na may kaugnayan sa cybercrime ang tanggapan ng Regional Anti-Cybercrime Unit Baguio City Police Office sa huling quarter ngayong taon. Sa kapihan with RLECC Task Force on Investment and Online Scams, sinabi ni Regional Anti-Cybercrime Unit Chief Police Colonel Maria Teresa Pucay, 18 rito ay illegal access kung saan nagagawang mapasok ng mga individual ang isang social media account ng isang tao na walang permiso. Aniya, patuloy ang kanilang ginagawang information dissemination sa iba't ibang lugar, gayon din ang aktibong pakikipag-ugnayan sa media upang bigyan daan na makapagbigay ng impormasyong magiging gabay ng publiko sa pag-iwas ng modus operandi. Bukod dito, nagpaalala rin ito sa publiko na iwasang ibenta sa kahit sino ang GCash account o anumang digital wallet na maaaring magdala ng malaking problema. Sinabi pa ni Pucay na nadadagdagan rin ang mga biktima ng love scam kung saan ang kalimitang biktima ay ang mga lonely person o malulungkutin na nangangailangan ng pansin kung saan paiibigin ng isang nagpapanggap na foreigner ang kanyang bibiktimahin at kalaunay hihingan siya ng pera kapalit ng umano'y mga ipinadalang mamahaling kagamitan. Aga, hinimok rin ito ang publiko na huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pulisya upang kung nabiktima ng scam o pandoloko para agad itong maaksyonan. Yan mo ng balita, balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Flores. Nanawagan si Chinese President Xi Jinping ng agarang tigil putukan at pagpapakawala ng mga civilian detainees sa Israel-Hamas war. Ginawa nito ang pahayag sa isang virtual summit ng mga kapwa leader sa BRICS, isang intergovernmental organization na binubuo ng Brazil, Russia, India, China at South Africa. Wala itong partikular na sinabi kung ang 240 hostages ng Hamas o Palestinian prisoners na hawak ng Israel ang pinatutungkulan nito. Nanawagan din ito ng International Peace Conference upang maresolba ang gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Dagdag pa nito, nagkaloob ito ng humanitarian assistance upang tulungan ang humanitarian plight sa Gaza. Isang royal red carpet rollout ang inihanda ng British monarchy para kay South Korean President Yoon Suk Yeol. Nasa Britain ang South Korean Chief Executive para sa isang state visit.
Sinalubong siya at ang kanyang may bahay ni King Charles at Queen Camilla sa Horse Guards Parade sa London. Nagsagawa ang royal couple at kanilang guests ng carriage procession sa mall bago pumasok sa Buckingham Palace. Kabilang din sa mga nakasalamuha ng South Korean President sina Prime Minister Rishi Sunak at Foreign Secretary Lord Cameron. Matagumpay umanong nailunsad ng North Korea ang military spy satellite nito sa kalawakan. Batay sa State News Agency na KCNA, nakapasok na sa orbit ang satellite na pinangalanan nitong Maligyong-1. Pinanood din ni North Korean leader Kim Jong-un ang launch. Kinundi na naman ang hakbang na ito ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon naman sa White House, matinding paglabag ito sa iba't ibang resolusyon ng United Nations. Nagpaliwanag ang pamunuan ng Miss Universe Philippines kaugnay sa isang viral video kung saan ineskortan paalis ng stage sa isang TV guesting sa Mexico City si Miss Universe Philippines Michelle D. Sa isang opisyal na pahayag, nilinaw ng Miss Universe Philippines na isinagawa ang nasabing segment nang mag-exit si Michelle. Dagdag pa ng mga ito, nag-excuse umano si Michelle ng pagkakataong iyon para uminom ng tubig dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam, bunsod ng matinding pagod sa mga nakalipas na schedule. Kaya naman nagdesisyon na rin ang MUPH team na i-pull out si MMD at pabalikin na lamang sa hotel para magpahinga. Matapos ang coronation night ng Miss Universe pageant noong weekend, inimbitahan ang ilang mga kandidata na magtungo sa Mexico na siyang magsisilbing host country sa susunod na taon. Kumalat ang video kung saan naging usap-usap ang umano'y hindi magandang pagtrato kay Michelle D sa nasabing event na ikinadismaya ng ilang fans. Sa kanyang Instagram My Story, nagpost naman si Michelle na tungkol sa love, empathy, and kindness over everything at sinabing kailangan na muna niyang magpalakas. Inianunsyo na ngayon ng Big Hit Music ang paghahanda para sa mandatory military enlistment ng ilan pang miyembro ng Korean pop supergroup na BTS. Base sa official announcement ng Big Hit Music, sinabi nito na naghahanda na ang BTS members na sina RM, Jimin V at Jungkook sa kanilang military enlistment process. Ayon sa Big Hit, i-anunsyo na lamang nila sa susunod na mga araw ang iba pang updates hinggil dito. Nauna nang nag-military enlistment ang members na sina Jin, J-Hope at Suga. Samantala, isang bagong documentary series rin ang inihanda ng grupo na bahagi ng selebrasyon ng kanilang ika-10 anibersaryo. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 17 na nagsasabi, maigi ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa matabang baka na may pagtataniman. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV Z News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.